nagdaang buwan, maraming mga nagtag sa akin tungkol sa mga activities ni Francis Leo Marcos at inuudyo ko na magsalita. Pero hindi ko pinakialaman sapagkat ang format ng aking show, Wanted sa Radyo, kinailangan ay merong magreklamo na sa'y naloko o nagyado. Sa kaso po ni FLM, wala namang ganon. Kaya bakit ko naman pakikialaman? Now, marami muling nagtag sa akin at nag-PM at gustong magbigay ako ng opinyon tungkol sa kaso na kung saan itong NBI inuli si FLM gamit ang isang warrant of arrest na 2006 pa. Ang tanong, una, legal ba yung ginawa ng NBI? Dahil ito raw, ang NBI nagpadala sa susol sa isang tao, grupo ng mga tao na may galit kay FLM at inudyukan ng NBI na huliin siya. At bakit daw napauto ang NBI? Marami naman daw mga malaking kaso na pwedeng unahin ng NBI tulad ng mga kasong rape, kidnapping, robbery, etc. Bakit ito raw na napakit lamang na kaso, napakatagal na binigyan pansin ng NBI? Yes, may punto nga naman kayo. Maring merong mga kagalit si FLM na prinasik siya, nag-research at sa kanilang pag-research nakita nila na ito ay merong outstanding warrant of arrest at yan ay ipinasa NBI. Now, anong gagawin ng NBI? The NBI is duty bound to serve that warrant. Otherwise, ang NBI ay makukontempt of court ng judge na issue ng warrant. On top of that, ang NBI ay maring kakasuhan ng dereliction of duty. Now, ipapaliwanag ng abogadong si Attorney Tungol anong ibig sabihin ng contempt of court at dereliction of duty. Attorney Karen. Ang contempt of court ay isang punishment na sinasampa ng ating korte para sa mga lumalabag sa mga utos nito. Kapag ang arrest warrant ay in-issue ng korte, naatasan ang lahat ng law enforcement agency natin upang kunin ng taong pinapa-aresto at lihin sa presensya ng korte o sa nag-iimbestiga na kinatuan ng gobyerno. Kapag pinili ng isang arresting authority na hindi kunin ang tao bagamat alam nila kung nasaan ito, ito ang tinatawag nating contempt of court dahil inalis mo ang galang mo sa utos ng korte at ito ay may dapat na parusa. Ngayon, ang dereliction of duty naman ay isang kadikit na opensa nito. Ito ay mas general na offense. Ang dereliction of duty ay sinasampang administratibong kaso laban sa mga ahente ng ating gobyerno na nakalatag ang kanilang trabaho sa batas, ngunit ito ay hindi nila sinunod. Tulad na lamang ang ating mga NBI agents at ang mga police officers natin, inaatasan na umaresto mga tao na may mga standing warrant. Pag pinili nilang hindi arestuin ng tao, bagamat alam nila kung nasaan at kung sino itong taong ito, sila ay nagderelict ng kanilang duty o iniwan ang kanilang katungkulan sa ilalim ng batas. Ang sunod na tanong, kami nga, pumunta sa NBI, nagbigay kami ng warrant of arrest para sa isang suspect. Bakit hindi hinanap hinuli ng NBI? Good question. Well, kailangan pang i-research ng NBI, kailangan pang i-casing ng NBI, surveillance, bago mahuli ang pinapaserva nyo ng warrant na hawak ninyo. Sa kaso po ni Francis Leo Marcos, high-profile personality po siya. Alam na alam ng buong Pilipinas kung nasaan siya. So, kapag hindi pa rin sinerve ng NBI yung warrant of arrest na nasa kamay na nila against Francis Leo Marcos knowing where he is, then doon na nga papasok yung contempt of court and dereliction duty. Now, doon naman sa kasong kung siya talaga ay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Sa interview sa kanya sa tanggapan ng NBI na panood ko kahapon, sinabi niya doon sa managtanong, itanong daw sa nanay niya kung bakit siya ay Francis Leo Marcos. May punto nga naman siya. Dapat pabigyan ng NBI ang hilingan ng FLM na tanungin ang nanay niya. All the NBI has to do is invite his mother to the NBI to shed light kung bakit siya naging Francis Leo Marcos. Now, pagdating sa NBI, tinanong nanay ni FLM kung ang tatay niya ba talaga ay si Pacifico Marcos na yun po ang kumakalat sa balita, then all the NBI has to do is i-verify yan sa NSO. At titingnan ngayon sa birth certificate na ma-obtain nila sa NSO kung talagang nakapirma doon si Pacifico Marcos as the father of Francis Leo during birth. Now, kung nakapirma, i-check yung signature doon sa mga available records, signature ni Mr. Pacific Marcos. Now, kung walang signature yan, then invalid po yung paggamit ni Francis Leo ng kanyang pangalan. Now, kung ganon, bakit hindi yan nakita ng Philippine Statistics Authority? Meron pang isang way kung papaano ang isang tao kapalit ng kanyang pangalan ng legal. Yun ay punta sa korte para i-request sa isang judge na palitan ang kanyang pangalan
at yan pagbibigyan ng judge kapag meron siyang valid reason. Isa sa mga valid reason dyan ay kung kanyang pangalan ay maraho at naging dahilan para siya palaging tinukso o binubuo. Example, Peryong Maharon, napakabaho ng pangalan niyan, at gusto niya maisali niya sa Perry Innocente, then the judge will grant his request. Now, kung yan talaga itinahak na rota ni FLM from Norman Mangusin, na yan kasing makalat na balita na siya ay Norman Mangusin, from Norman Mangusin to FLM, then dapat hanapin kung saan korte niya ipinail yung change of his name. At kapag hindi yan ang rota na tinahak niya para siya maging FLM from Norman Mangusin, then anong bagong problema? Ang tanong muli, paano nakalusot sa Philippine Statistics Authority na maisali ng kanyang pangalan from Norman Mangusin to FLN o Francis Leo Marcos? Kung militaw na wala dun sa dalawang nabanggit kong ways na para siya ay maging Francis Leo Marcos, then ito magiging problema. Pakipaliwanag. Ayon sa ating revised penal code, pinaparusahan ang hindi paggamit ng iyong totoong pangalan. Ang formal na charge ay ang concealment of real name. Tumataas ang penalty ng krimen na ito kapag ang concealment of real name mo ay ginawa upang makatakas sa mga legal na utos ng korte. For example, person A, iniwan ng warrant of arrest under sa pangalan ng isa, ay gumamit ng pangalan niyang pangalawa upang makaiwas sa execution nito. Tumataas ang penalty. Ngayon naman, kahit hindi ka nagtatago sa batas, mali pa rin na gumamit ng pangalan na iba. Kasama pa rin siya sa prohibition concealment of real name. Malaki ang halaga ng totoong pangalan sa ilalim ng batas dahil ito ay ang ating identifying mark at kaya tayong kasuhan at gumawa ng kontrata sa ilalim nito. Kaya tulad ng sabi ni Idol Rafi, kailangan natin dumaan sa korte para mapalitan ito. Pag hindi tayo dumaan doon, dekado. Dumako naman tayo doon sa katanungan ng iba, saan ba galing ang pera ni Francis Leo Marcos? Anong pakialam nyo kung saan galing ang pera niya? Kung siya namimigay ng tulong sa nangangailangan, lalo sa mga hindang kababayan, so be it. Inggit lang kayo. On the other hand, meron din po kayo. Now, alamin din dapat ng mga kinaukulan, since the NBI is already handling his case, imbestigahan ng NBI saan ba talaga galing ang kanyang pera at napakadali po yan na malaman. All the NBI has to do is contact BIR. Siya ba ay nagbaba ng tax? Tingnan ang kanyang ITR. Siya ba ay tumutugma yung kanyang inabayad na buwis sa mga idineklara niyang asset na available on records, lalo pa yung mga sinasabi niya. Bilyonaryo ka, then dapat malaking tax ang binabayaran mo sa BIR. Now, failure to do so, then merong kaso. Pakipaliwan mo, Attorney Garrett. Kailangan natin tandaan na under our tax code, lahat ng income ay taxable. Hindi ibig sabihin income nito ay kailangan nang galing sa sweldo o sa business. Kahit ako ay isang taong nakahukay ng treasure sa ilalim o ng gold bars o ng Yamshitas treasure o kahit no, taxable pa rin ito. Kaya po nandyan records natin si BIR. Lahat ng pumasok na income sa atin, whatever source, kailangan pagbabayaran po natin ng buwis. At ito ay isang accurate representation kung magkano nga ba ang kinikita ng isang tao sa mga prosesong legal. Now, walang masamang tumulong. Lalo na po sa panahon nito, kailangan po ng ating mga kabayan, especially yung mga kapuspalad, ng tulong ng ninuman na para sila'y makaraos. Pero dapat, kailangan malaman ng mga taong tumatanggap ng tulong o recipient ng nasabing tulong ang pinagmulan ng tulong na tinatanggap nila. At nasa nila na yun para mag-decide kung tatanggapin ba o hindi yung tulong na binibigay sa kanila kung yan man ay galing sa masama, halimbawa, or kung hindi man. Now, para sa ikatahimik ng lahat at para maging patas on both sides, para naman mabigyan hustisya, kung merong mang kailangang mabigyan ng hustisya dito kay FLM, ay sa tingin ng kanyang mga followers, siya ay dito inaapi o siya hinaharas, then lahat po tayo magkaisa, magtulan, magbigay ko tayo ng mga impormasyon na may kinalaman sa ginagawang investigasyon ng NBI nang sa iyon mapabilis po ang ginagawang investigasyon ng ating mga kinaukulan. All you need to do is lumutang kayo. Pwede kayong pumunta sa akin at kung ayaw nyo, pwede kayong dumiretso sa NBI ang sa gayon, once and for all, matulukan na ito problema ito at magkaalaman na kung sino ang nagsasabing totoo, kung sino hindi, kung talagang karapat dapat ang nasa kulungan si FLM o dapat siya ay nasa laya. Maraming salamat po.